Okay, good morning. Pixar, say hi to the... Napiyok pa ako. Say hi to the vlog. Ayun. Early morning, on the way po tayo para ihatid si Pixar sa school niya. This time, hindi siya makakasabay sa driver po ng mother-in-law ko kasi nakausap ko po kagabi, no? Hindi daw po maganda yung pakiramdam niya. So ipapahinga niya na lang po yung araw na to, and I think hanggang bukas, no? So today is Thursday, February 22. Ayun. So tomorrow, Friday, ako rin pong maghahatid sa kanya sa school. Ang setup po madalas kasi is sumasabay po si Pixar sa driver po ng mother-in-law ko. By the way, nasama ko na siya sa vlog way before, no? Si Kuya Cesar. Yun. So Kuya Cesar, minsan nanonood yan ng vlog ko eh. So I hope by this time ma-upload ko. Sana magaling ka na, no? Pero pahinga ka. Yun. Siyempre minsan nagkakasakit din talaga tayo. Hindi naman tayo immortal, no? So kailangan din talaga magpahinga. So yun, anyway, yun nga po, hatid natin si Pixar sa school. Isasabay na rin po natin yung delivery natin today sa Tinselpan. Meron po kasi tayong order. So on the way naman po siya sa school niya. So ang una kong naging plano sana is idadrop ko si Pixar sa school and then i-deliver ko yung order from Tinselpan. Pero since napaaga-aga ang alis namin, as in super aga, at wala naman siyang gagawin until mag-start yung klase niya, mukhang uunahin ko muna yung delivery natin and then idadrop natin siya sa school. So Pixar, I will deliver muna, ha? And then I will drop you to school, okay? It's way too early pa eh, ha? Okay, hindi naman yan madali. Si Pixar kasi may ugaling pag malapit na yung nape-pressure na yan, baka malate siya. So para sa akin okay naman yun, no? At least ayaw niya yung attitude na nalilate. Gusto niya laging maaga. So hindi niya lang yan ugali ngayon. Dadali niya yung ugali niyan hanggang sa pagtanda niya. So sana maging consistent sa mind niya yan na yung ganyang attitude, no? Yung ayaw malate, gusto laging maaga, no? Kasi yung tayo na-experience ko rin naman magtrabaho, no, sa isang kumpanya. Lalo na dati nagko-commute pa ako. Yung alam mo yung feeling na hindi mo kontrolado yung sitwasyon gawa ng sa traffic, yung ng jeep or yung bus, di ba, patigil-tigil, nauubos yung oras mo doon eh, tapos paunti yung oras mo, baka malate ka na. So doon kakabahan ka na eh, no? So ako kasi aminado ako, may attitude ako minsan, pa easy ka ng umaga, kahit 1 or 2 hours before ka na umalis. Tapos pag may approaching na yung oras ng pagpasok mo at medyo alam mong malayo-layo ka pa, tapos nakikita mo ahead na traffic pa, nako, nakakakaba yun, no? Yung, nako, malilate ka, ganyan. So okay yung ugali niyang ganyan, as in gusto niya super early umalis. Yan, minsan nagyayakad na yan eh, na ready na yan, pero alam nating super early siya, pero gusto niya na umalis. Tapos tinanong ko naman siya, Pixar, you said right, if you are way too early in class, sometimes you're the first or the second one to be there. What do you usually do if you're the first one and no one is there? I wait for the teacher outside the classroom and wait beside the door to see if anyone comes. Okay, so if you're alone nga, what do you usually do while waiting? You're just sitting there, looking around? I'm looking in the hall. Okay. Like, you're walking around. No. When I pack my things and then sometimes I'll wait for someone. I just stand beside the door. You're just standing. So I can talk to them. Oh, so nakatayo lang daw siya sa harap ng classroom nila. Kasi po, pag sobrang aga niya po, sarado pa po yung classroom nila, no? So, when you have classmates there na and you're still way too early, what do you usually do? Talk to them. You talk. Ano topic nyo when you talk with each other? Minecraft, Roblox.
mga games, Minecraft, Roblox, ayan ang topic nila. So mga bata nga naman, di ba? Siyempre pag tayo mga adults, maaga tayo, ibang chikahan natin, no, sa mga kaopisina natin. So ganda nung sikat ng araw, dahil sa sobrang ganda niya, nakakasilaw rin. So anyway, hatid muna natin tong delivery sa Tinselpan, and then i-drop na natin siya sa school. And then after natin siya ma-drop sa school, marami na tayong gagawin this early morning, no? So, okay. Deliver muna tayo. Super aga pa rin natin. Ito po ang order. Ano ba ito? Si ate na nag-pack na ito eh. Cheese sticks from Tinselpan. Ating famous na cheese sticks. Okay. So, hatid na natin to. Super aga pa rin tayo, Pixar. We are still way too early. Okay. So, tambay-tambay ka muna doon, ha? Okay, so malapit na tayo sa school niya, no? Ano pa tayo? 25 minutes early. Ayun. So dito po sa school nila, pag hinahatid po natin sila, hindi na po natin sila hinahatid hanggang pagpasok sa school nila, no? Hanggang pagpasok sa classroom, hindi na. Kaming mga nakakotse, sa labas lang ng school nila, may mga nakaabang na mga kuya. Yan, mga kuya from sa school nila. So sila na yung mag-guide, sila na yung mag-a-assist, sila na yung magbubuhat ng mga bags nila papasok ng school nila. So tayo idadrop lang natin sila para dire-diretso na silang bumaba. Kasi kaya po siguro ganun, no? Kaya po siguro ganun para hindi na mag-build up yung traffic. Kasi nga naman po kung paparada ka, ibababa mo pa siya, syempre mag-i-stay yung kotse mo ng matagal sa side, no? So kung lahat ng estudyante ganun, talagang magkokos siya ng mahaba-habang traffic. So para mabilis yung turnover ng pag-drop sa mga estudyante, ganun po yung ginawa ng school, which is magandang sistema yun, no? May mga nakaabang na para drop, tapos alis, drop, alis, yun. So, may mga security guards din naman po na nagga-guide, no, ng traffic, which is good. So, ito po, no, medyo marami ng mga yan. Yan, mga nagda-drop din po yan, no.
So yan, yung paisa-isa lang yan. So imaginein mo kung kailangan mo pang bumaba para ihatid yung anak mo sa pinaka-classroom niya. So ito, mabilis yung yung mga turnover ng pagganyan, yung free flowing yung traffic. So yan, medyo yan, nagka-traffic na, which is usually naman talaga sa school yan. Lalo na pag sabay-sabay ang oras ng pasukan nila. So tayo, pipila tayo doon para ma-drop siya at maano ni yung mga kuya dyan, yung mga nakaabang na kuya. Yan, katulad yan yung mga naka-yellow vest. Yan yung mga sinasabi kong sila kuya. Yan, katulad niya, may mga tumatakbo yan, si kuya. Sila yung mga nag-aabang sa mga kotse para i-assist sina Pixar. Pixar, kiss daddy na. Okay, wait for me, we will get your bags. Oh, We will... that's heavy. It's That's heavy. heavy. Oo. Maghanap muna tayo kay kuya. Maghanap tayo ng mag-a-assist, okay? I will just get your bag. Kuya! Kuya! Wait for kuya. Ay! Good morning! Okay, Pixar, wait for her! Okay, salamat ate! Hindi lang pala kuya, may mga ate rin na nag-a-assist. So, ang sumundo kay Pixar is si ate para papasok ng kanyang school. So, okay. May make sure lang natin nakapasok na talaga si Pixar sa school niya. Yun, okay na. So, pwede na tayong malis. Okay. Naghatid tayo ng gamit ni Pixar sa baseball. Kasi may baseball practice din sila later after ng classes niya. So, dating gawi, bahala na si Utol sa kanya. And then after ng baseball classes, practice niya, tayong susundo mamaya. So, ngayon, tulad na sabi ko kanina, marami na tayong gagawin ngayong araw na to. Dahil today is Thursday, ang sunod naman natin gagawin is yung mga kailangan natin sa Ready Hit Go. Dahil bukas, luto day ni Chef Ed at sa buong crew yung Ready Hit Go. So, ngayon, ano naman tayo ngayon? Bili tayo ng mga kailangan. So, diretso na tayo sa mga kailangan puntahan. Okay.
Tindi oh. Umaabot dito. May sunog doon. Ewan ko kung anong, baka sa bandang Pilar ba to? Bandang Pilar Village. Nakikita niyo yan oh. May sunog na nangyayari. And may umaabot na yung amoy dito. Dami nagbakwit dun sa ayan oh. Ha? Ano? gym. Dami nagbakwit. Dito? Gym sa malapit ng gym ha? Malapit doon. Doon nagbakwit mga tao. Oo, yan oh. Ayan. Dito umaabot na yung amoy. Magsara, mangangamoy kayo dyan. Ano yun? Ayan. Pagkain niya? Gawin niya sir? Sandali. Bigyan kita pagkain. Pagkain. Ayan oh. Medyo delikado yung... Ha? Hindi naman agad titigil yan. Pero marami na mga bumbero yung nandun. Tapos, banda daw dun din sa may moonwalk malapit sa BF Resort. Nagkaroon din daw ng sunog. Okay na ba yung sa moonwalk? Okay na sir. Wala naman yata. Wala na usok ako. Oo. Nagkaroon din daw ng sunog. Pero ang dahilan, e-bike. Na-overcharge daw yung e-bike. Kaya nag-start magsunog. Yun. So, ingat-ingat po tayo. Lalo na nga ngayon. Hindi ko talaga alam kung summer season na pero napakainit. Pero sabihin na nating summer season na. So, medyo delikado talaga yung panahon ngayon na mas sobrang prone sa sunog, no? Simpleng ano lang, mag-aapoy na yan. So, banda doon po kasi sa may Pilar, may isang lugar po doon na dikit-dikit yung mga bahay. So, doon yata nagsimula yung sunog at gumapang na. Kaya, massive eh. Sobra, ito mas better view. Yan, mas magandang view dito. Kita mo yung apoy na yan, tapos umaabot na banda dito. Ayun, bali, yung sunog kanina, yung pumunta tayong Fresh Options, yung kaninang umaga, doon malapit yung naging sunog. Actually, doon ang way na papunta natin ngayon, baka makita natin, makikimarites tayo. So, papunta po kasi ako ng SM South Mall. Maglalagay ako ng ibang gamit sa unit. May mga ibang maliliit na bagay lang, no? Yung mga bilang-bilang na gamit lang na kailangan natin ilagay sa unit. Kaya pupunta po tayo ng SM South Mall. And sasabay ako na rin mag-workout. So, habang papunta tayo doon, baka madaanan natin yung, hindi naman pala baka madadaanan talaga natin yung saan talaga yung sunog. So hopefully hindi tayo ma-traffic doon, pero wala tayong magagawa kung traffic kasi nga syempre malamang maraming truck ng bumbero doon, no. So yun, 2 sunogs in one morning, no. So ingat po tayo. So dito nga po umabot na talaga medyo foggy na yung dito kasi nga nearby village lang po yung nangyari yung sunog, no. So talagang aabot dito. Ginawa ko po, nagsara na po muna ako ng mga bintana sa bahay para hindi pumasok yung amoy. So nothing to worry naman when it comes to yung lugar namin. Malayo po sa pinangyarihan ng sunog. Pero syempre ingat pa rin tayo, no. Okay, so tama nga dito sa dadaanan natin yung kung saan ng malapit sa sunog kasi grabe ang traffic, no. Usually sa ganitong oras walang traffic. Time is 11 ng umaga, so wala talagang traffic sa ganitong oras. Hindi pa tayo rush hour pero ngayon stop and go yung mga kotse sa mga intersection. So alamin na lang natin, no, sa mga dadaanan natin kung hanggang ano yung cost ng hanggang ano yung damage na nangyari. Kasi sa dulo may nakikita akong mga truck ng bumbero. Ayun. Yan, sinara nila itong dulong kalyeng to. Pwede kumaliwa? Pwede dito? Nagpapapasok sila? Okay, dito tayo sa kaliwa kasi dito paalabang sa right. Dito tayo sa left pa SM.
Yan. So, usually yung village dito, ay, stop pa pala tayo. Ayan o, yung dulo, yung itong diretsyo, sinara nila. Hindi tayo pwedeng dumaan. So, magle-left tayo ngayon. Usually, dito sa left, sarado to for public, no? Private village din to sa loob ng Pilar. Pero sa pagkakataong ito, binuksan nila para sa public. So, ito, makakadaan din tayo. Alam ko, nag-deliver na ako dito before eh. Ito. Ito muna tayo dadaan. Kasi papunta tayo ng SM. Ayan o. Medyo mayhem dito, mayhem. Ito usually exclusive lang to sa mga residents dito eh. So sa ganitong pagkakataon, dito tayo dadaan kasi nga hindi tayo pwede dumaan sa ating usual. So ayan, maganda rin yung village dito eh. Mga malalaki ang bahay. Southville po ito, village sa loob ng BF Pilar. Yun, so nakapag-tour pa tayo, di ba? Ayun, malalaki kalye dito, malalaki ang mga bahay. So, ayun. Dito yung ating everyday na dinadaanan. So, again, sa pagkakataong ito, pinadaan tayo gawa ng yung sunog. So hindi na rin natin actually makikita talaga yung pinakaano ng sunog dahil sinara nila yung kalye. Tsaka syempre sa safety na rin natin. Ayan. So medyo hindi tayo familiar. Susundan na lang natin yung kotse sa harap natin. I'm sure naman pareho lang naman tayo ng pupuntahan palabas. So as far as I remember, no, nakapag-deliver na ako dito once. Hindi lang ako sure kung naisama ko sa vlog. So ito. Yan nakalagay oh. Southville, BF Pilar. Yan, may entrance pa silang malatulay, no. Yan. So actually, pag inopen lang naman to sa public, shortcut to, magiging shortcut to. Pero since yun nga, sarado siya, doon tayo sa usual ways natin, no. So ngayon, nakadaan lang tayo, gawa ng may sunog. So yun, di na natin nakita yung which is okay lang din naman. Bahala na yung mga kailangan, mga tao doon para tumulong, no. Mga expert, mga bumbero, yan. Huwag na tayong makigulo. Hindi naman talaga tayo makikigulo eh. Talagang doon lang yung way natin makapunta rito. Actually may ibang way, pero sobrang long cut na. Hindi na rin practical, no. So anyway, ayun lang, punta na muna tayo ng unit. May maglagay lang muna tayo ng mga kailangan ilagay and then mag-workout tayo. So kanina yung pag-uwi ko pala, no, galing Fresh Options, nakatulog ako ng mga 1 to 2 hours, nagpahinga muna. And then ngayon medyo recharge na tayo. So kaya na ulit natin gumawa ng mga ating mga usual na gawain. So yun,